Sa iba po tayong mga development, kuha tayo ng mga updates dyan sa may bahagi po ng Ombudsman. Mga kabombo, ngayon pong araw ay nagsampa na po ang Department of Public Works and Highways ng iba't ibang mga kaso o patong-patong na kaso laban sa maraming mga opisyal na umunoy sangkot o meron pong papel dun sa laganap na korupsyon sa ilalim po ng mga public infrastructure project, lalong-lalo na itong mga flood control project. May update po dyan si Bomboy Isa Cotoner. Umabot sa 20 kawani at opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan District Engineering Office ang kinasuhan kaugnay ng manumalyang flood control projects at mga umano'y ghost projects. Kabilang din sa mga kinasuhan ang 5 individual mula sa mga sangkot na kontratista. Ngayong araw, personal na nagtungo si DPWH Secretary Vince Dizon sa Office of the Ombudsman upang isumite ang mga dokumento laban sa mga opisyal at kontratista. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation through Falsification, Government Procurement Reform Act o RA 9184 at New Government Procurement Act o RA 1209. Ayon kay Dizon, ang mga kasong ito ang unang inihain dahil may matibay na ebidensya at agarang mapapanagot ang mga akusado. Giit niya, non-bailable ang mga kaso at maaari itong humantong sa habang buhay na pagkakakulong sakaling mapatunayang nagkasala. Kabilang sa mga opisyal ng DPWH na kinasuhan, sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Sa panig naman ng mga kontratista ay sina Sally Santos ng Sims Construction, Mark Allen Arevalo ng Wawaw Builders, Maria Roma Angeline Rimando at Cesara Rowena Discaya ng St. Timothy Construction Corporation at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mag-file ng mga kaso na pinakamadaling patunayan given the evidence that we have and pinakamabilis. Kasi sabi po ng Pangulo, kailangan mabilis lang managot ang mga taong ito. At yun po ay inaral ng ating sariling mga abogado at legal team na dinaga natin at nag-agree po ng lahat na ang pinakamadaling i-prove at pinakamabilis ay itong mga kasong sinama natin dito. Non-bailable pa rin po ito. At life imprisonment pa rin po. Abogado natin, open and shut case ang mga ito. Ibig sabihin, hindi po itong mag-establish ng probable cause. Dahil doon, mabilis na ma-file at mabilis din makakadesisyon ang ating mga korte. Ganun po kakampante ang ating mga abogado dahil sa klarong-klarong ebidensya. Giit ni Dizon, ito pa lamang ang simula ng serya ng mga kaso laban sa mga tiwaling opisyal at kontratista. Inaasahan na niya na sa mga susunod na linggo ay may mga panibagong reklamo na ihahain kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Dagdag niya, kapag naitatag na ang Independent Commission, ito na ang maunguna sa paghahain ng mga kaso at handang maging resource person ang ahensya. Samantala, naglabas din ngayong araw ng memorandum si Dizon na pansamantalang nagpapahinto o suspension sa pagsusuot ng uniforme ng mga kawani ng DPWH. Ito ay matapos makapagtala ng mga insidente ng harassment at pananakit mula sa publiko laban sa mga empleyado dahil nakikilala silang tauhan ng ahensya. Binigyan din ni Dizon na nauunawaan niya ang hinaing at galit ng publiko, ngunit umapela siya na huwag lahatin ng mga empleyado ng DPWH sapagkat mas marami pa rin anya umano ang tapat na nagsisilbi ng marangal sa bayan. Kaugnay niya, pakinggan natin ang naging kasagutan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Alam niyo, nakakaawa po ang ating nakararaming, honest, hardworking, matitinong empleyado ng DPWH. Ako po, awang-awa po ako sa kanila. Dahil wala po silang kinalaman sa mga ganito. Pero dahil po sa kasamaan at kasakiman nitong mga taong ito, nadadamay po sila. At nakakaawa po na minsan nakukutsa sila, nahaharas sila pag sumasakay sila sa jeep, sa bus, sa MRT. So kaya po ginawa na po natin to dahil nag-request po ang union ng DPWH at siguro po tama naman po na gawin natin ito kasi kawawa. Ani Dizon, wala pang katiyakan kung hanggang kailan ang naturang memorandum.
mula sa lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Bombo Isa? Yes, Bombo Genesis. Doon sa huling report natin, yung pansamantala ay hindi muna magsusuot ng uniform ang mga empleyado ng Department of Public Works and Highways. Ano to? Mula doon sa mga USEC ba? Hanggang doon sa level ng mga nasa ground? Lahat sila? Yes, Bombo Genesis, no, ayon kanina kay Secretary Vince Dizon, itong suspension ng hindi mo na pagsusuot, no, ng kanilang uniforme ay nationwide nila itong ipapagawa dahil nga pati din talaga sa probinsya ay may nakukuha silang report na nagkakaroon nga ng harassment sa mga empleyado, kahit yung mga mababang empleyado no, ng kawani ng DPWH ay talagang hinaharas, no, at sinasaktan sa publiko, Bombo Genesis. Anong uri ng harassment? Physical? Verbal? Ano to? Bombo Genesis kanina, no, bagaman ito ay hindi rin talaga formal na ibinahagi ni Secretary Vince Dizon, pero naikwento niya sa aming mga reporters, no, meron talaga yung kahit nasa jeep, no, ang isang kawani ng DPWH, pinagbabato siya. Meron din naman naghahatid lang din talaga ng kanyang anak sa eskwelahan, tapos nalaman na taga DPWH siya, talagang inaaway siya, no, doon sa pinaghahatiran lamang ng school nung anak niya nga. So yun yung mga katulad na mga reports na natatanggap ni Secretary Vince Dizon, kaya minarapat talaga nila na ipatupad nga itong memorandum na ito na hindi mo na magsusuot ng mga uniforme yung mga kawani ng DPWH, Bombo Genesis. Pero kapag Lunes, kasi ang pagkakaalam ko sa government employees, Bombo Isa, kapag Monday, ang sinusuot nila yung mga ASEAN na inspired na mga damit, ano? Like sa atin halimbawa, Barong Tagalog, pwede kang magsuot ng Barong Tagalog kapag Lunes. So ano to, kapag Lunes, pwede pa rin sila magsuot ng ganito? Or as in kahit anong damit na yung kanilang susuotin? May ganito bang nababanggit si Secretary kanina o wala pa naman? Bombo Genesis, no, yung sa ganyang bagay, dahil nga tuwing Monday naman talaga, no, in all government offices, kailangan naka-Filipiniano or Barong Tagalog, wala namang kaso doon, no, yung memorandum ni Secretary Vince Dizon. Siguro ang kanyang pinupunto niya lang talaga dito ay yung may mga tatak nga talaga na nakalagay, for example, DPWH office, o kaya may logo ng DPWH, o kaya maliwanag talaga doon sa uniform na taga DPWH yung naturang individual. So yun yung parang pinupunto niya, no, dito sa kanyang memorandum na inilabas, Bombo Genesis. Yung kulay orange at saka blue, ano? Sige. Maraming salamat, ano? Update pa rin po tayo sa mga susunod pang mga development kaugnay po dito. Maraming salamat, Bombo Isa. Live mula dito sa Quezon City, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.